Kung may hahabol sa inyo sa isang mall for 24 hours nang hindi kayo nahuhuli, sinong pipiliin nyo? Isang silverback na gorilla or 5 black mambas na ahas? Yung ahas hindi si Kobe. Kasi kung si Kobe yan, niyakap ko pa eh. So yan, medyo mahirap to. So pros and cons tayo. Simulan natin sa gorilla. Unang-una, ang maganda sa gorilla, ang laki niyan. Imposibleng hindi mo makitang parating yan pag hinabol ka niyan. Kahit normal na gorilla lang yan, kahit hindi yan kasing laki ni King Kong, gorilla pa din yan eh. Hindi niyan kayang maging nonchalant lang. Tapos, ang bigat pa niyan, kaya parating pa lang siya ng parating sa'yo, dumadagundong na parang lumilindol, so alam mo nang parating na siya sa'yo. Para tong sitang sa may Left 4 Dead mararamdaman mo muna bago mo makita, kaya andali lang makatakas dyan. I mean, imposible ko namang ma-outrun yung isang gorilla, pero since malaki siya, may hirapan siyang magpasikot-sikot sa kung saan-saan. Kaya, di ba nasa mall, papasok ako sa isang NBS or Fully Book or Uniqlo na store. Ang sikip-sikip ng mga daanan tsaka mga aisle doon, paano kakasya yung gorilla doon? And kung kakasya man siya, paniguradong saktong-sakto lang. Unless akyatin niya tong mga shelf tsaka yung kisame, imposible niya akong mahabol. Tapos syempre, plus points pa, kung malaki yung mall, kumbaga makikita ko siya nasa 3rd floor ako, tapos nasa 1st floor siya. So bago pa siya makarating, pwede muna akong umupo tsaka magpahinga, kumbaga may time ako para mag-isip-isip. O paano naman pag 5 black mamba na ahas? Dito mas nag-aalangan ako eh. Panigurado sasabihin ng iba dyan, at liit-liit lang na ahas, bakit ayaw mong yan na lang yung hahabol sa'yo? nakakita ka na ba ng ahas na nangahabol? Sa isang living creature na walang paa, ang bilis tumakbo niyan. Ang mas nakakatakot pa makapagtaguan sa ahas, hindi mo alam kung saan sila manggagaling. Diba sinabi ko kanina, imposibleng hindi mo makita yung gorilla pag papalapit na siya sa'yo? Paano pa pag yung ahas? Yung gorilla, sa kisame tsaka lupa lang yan eh. Eh yung mga ahas, kung saan-saan lumulusot yan. Paano kung habang umiihi ako dun sa may portalet, biglang may lumabas na ahas dun sa may inidoro, tapos kinagat pa yung talong ko? Wala na! 24 hours yung sinabi kanina, di ba? Eh palaihi pa ako. Baka matakot na ako umihi niyan. Balita, tignan mo, may nabalitaan ka na bang aksidenteng nasapak ng gorilla? Dapat, di ba? Kasi bago ka niyan masapak, makikita mo yan for sure, so makakatakbo ka pa talaga. Yung ahas, kaliwat kanan sa balita makikita mo aksidenteng nakagat ng ahas kasi kung saan-saan niya napupunta eh. Siyempre, para sa katulad kong overthinker, lahat ng lugar na magkakasya yung ahas, iisipin ko na nandun yung ahas. Kung 24 hours ko gagawin yung ganong ka-stressful na situation, wag na lang. Yung ahas na pupunta yan sa kisame nang hindi mo napapansin. May gorilla na bang umakyat sa kisame nang hindi mo napansin? Kung ahas yung hahabol sa akin siguro sa isang mall, siguro hindi na rin ako uupo eh, baka hindi na ako gumalaw. Kung gorilla, pwede ka pa makapag-relax ng very light eh, lalo na kung malaki yung mall, Malamoa or Mega Mall. Eh kung mas maliit, baka alanganin pa, pero kung malaki, easy. Ayun lang, overall, mas pipiliin ko siguro yung gorilla unless maabot niya ako or masapak niya ako. Then easy win baby, GGW.